So ang ating pong mga kalye dapat may plano kasi ang problema, gawa ka lang ng kalye, bahala na. Hindi, kailangan alam mo yun, itong lane na to for public transport, meron kang bike lane, meron kang sidewalk na madadaanan ng pedestrian. Kaya may plano yun, yung kalsada mo. Buti sana kung ang maapektuhan mong tao dyan, 2, 3, 4, 5 tao, hindi. Millions ang maapektuhan mo. Not to mention yung kanilang, hindi lang yung kanilang travel time, but the impact sa economy. Attorney, magandang umaga. Nakikita nyo rin po ba na pansamantalang, pwede rin na pansamantalang, kasi hindi pa malinaw kung ano talaga yung magiging plano dito, kung magkakaroon ba ulit ng sariling lane ang EDSA busway or idadivert sila sa iba pang mga kalsada. Mainam din po ba na magkaroon ng separate, kung ano yung dati nila na outermost lane, kung yun ulit yung kanilang magiging mahirap din kasi marami ding mga kanto po tayo, marami pong magkakaroon ng abala ba? Ano nasa nakikita po ninyo, attorney? Well, ang nakikita po natin dyan, pag-aralan mabuti ng DOTR. Hindi pwedeng magkamali po tayo dyan at gagastos ka na gagastos na yun, gagastos na tayo dyan sa kanyang mga pagpapagawa. Tapos pag linagay mo sa pinaka-outer post lane, hindi pala uubra. Lalong traffic, sayang lang. So if ang amin pong suggestion, kung mamarapatin, hayaan mo munang ganyan. And then pag-aralan mabuti. Saka na tayo mag-announce sa media na, gagawin natin yan. Kapag kami plano yung plano natin na talaga, final na yung plan. Kasi hindi pwede na ginagawa mo yan tapos saka ka nagpa-plano rin. No? You cannot plan it, implement at the same time. You have to finish the plan first. No? Buti sana kung ang maapektuhan mong tao dyan, 2, 3, 4, 5 tao, hindi. Millions ang maapektuhan mo. Not to mention yung kanilang, hindi lang yung kanilang travel time, but the impact sa economy. Kaya it's really going to be very difficult na isasuggest mo yan nang wala ka talagang plano na tutugon dun sa mga ina-anticipate natin magiging problema while it is being rehabilitated. Kung maalala po natin, ito nga ang paglilipat ng lane dito sa mga buses po natin. Medyo pahirapan nga ito. Parang naging blessing in disguise po yung nagkaroon po ng pandemya kasi walang traffic during that time kaya nailipat itong Pero ang mahirap ngayon, ongoing yung traffic at meron silang gagawing pagkukumpone. Doon pa nga lang sa every weekend na mga pagkukumpone sa ilang portion ng kalsada, nagkukos na nga po ng traffic attorney during weekends ito. Paano na lang kaya po kung gagawin ito daily po? Opo, totoo po yan. Araw-araw na yan. Na pagpapagawa. Buti sana kung 1 linggo lang hindi naman po 1 linggo lang yan. Opo. Nakikita nyo rin po ba kung if ever talaga na ituloy ito, dapat ding ihanda nila itong ating mga mass transpo like kagaya dito po sa ating mga tren. Babalik ulit tayo doon sa isa sa mga problema na talagang super siksikan po kasi malaking tulong itong EDSA busway para at least mahati yung mga natin, mga pasahero, either mag-MRT sila or mag-bus carousel. Totoo po yan. Kung ang inaasahan nila yung present capacity ng MRT para saluhin yung mga madi-displace na pasahero, hindi kakasya yan. Hindi po uobra. Makakita tayo ng yung mahabang pila ngayon sa MRT, baka triplehin mo yan, mas mahaba pa. Opo. Wala na rin po kayong nakikitang magiging masamang epekto nito or disadvantage para sa mga public utility buses po? If ever na matuloy din ito?
city buses, kamo? Yung Opo, mga, ito pong mga magiging apektado po ba sila or magdedepende ito kung magkakaroon din sila ng sariling lane po ulit? Mainam yung may sariling lane, yung mga public transport. Even when I was still with LTFRB, I advocated already for a dedicated lane sa mga public transport, not only in EDSA but elsewhere. Yung panahon na yun, maluwag-luwag pa yung Commonwealth. And I already said na Commonwealth will be the next EDSA in a few years. And look at Commonwealth now, talagang sobrang traffic rin. And problema, hindi po nahanda yung dedicated lane dyan para sa public transport. So ang ating pong mga kalye dapat, may plano kasi ang problema, gawa ka lang ng kalye, bahala na. Hindi, kailangan, alam mo yun, itong lane na to for public transport, meron kang bike lane, meron kang sidewalk na madadaanan ng pedestrian. Kaya may plano yun, yung kalsada mo. Then marami sa kalsada natin in existence, wala namang bike lane. Tapos lalagyan mo ng bike lane. Ano mangyayari? Di aksidente. Dahil yung para sa mga pedestrian, kakainin ng bike lane. Andun na rin yung motorcycle. No? So, when we have new roads, kailangan meron ganun features. No? Ngayon, yung mga present ngayon, yan nga, ginagawa natin ng paraan, I don't know kung paano nila magkagawa ng paraan ngayon yan. Yan, katulad sinabi mo, yung EDSA. Diba? So, hindi ko nakikitang madaling basta na lang sarhan yan EDSA carousel o EDSA bus lane at sasabihin na papagawa kasi i-rehabilitate nang wala kang sasalo sa mga madi-displace sa mga pasahero.